Okay guys, mabuhay maligayang pagbalik sa aking YouTube channel. Of course, nung Friday, ang first day ng Pure Gold Cine Panalo. Actually, second year na nila. At bonggang-bongga, ang dami namang tao. And of course, although Friday yun, syempre, mas maraming tao pag Saturday, Sunday. On a weekend talaga. Syempre, tsaka pag medyo late na yon, yung parang mga 5 p.m. pataas, yan, sumadami. Napakarami. Yung mga nakikita nyong poster yan, yung mga short films, of course, ng mga estudyante ang gumawa niyan. Talagang nabibigyan sila ng platform, nabibigyan sila ng chance to ipakita yung mga talent nila. That's why nakakatuwa itong Pure Gold Cine Panalo kasi maraming future filmmaker ang talagang nagkakaroon ng drive talaga na i-push talaga ang kanilang dream na maging director, screenplayer, or screenwriter, yung iba artista. So, kasi syempre, bukod sa bukod sa paggawa ng mga short film na to, sometimes sila na rin ang umaarte. Ito yung mga mga hindi mga mainstream na artista, mas pinipili nila, for example, mga classmates nila, neighbors nila, yung mga ganun. Although merong iba na talagang nag-extra. So, ayan. So far, yun, medyo maaga kasi yan, mga around 3 p.m. So, yan pa lang yung naabutan ko. But of course, nakita naman natin na parang ang pinupuntahan na malaking poster and collab na bida ang KD Lex, KD Estrada, and Alexa Ilacad. And of course, with Jameson Blake. Ayun naman nakita natin yung Fleeting with RK Bagatsing and Janela Salvador. So, maraming mga pelikula yan. Actually, 7 yung mainstream na yan. Ito yung full-length film. So, hindi ko pa napapanood yung iba, no? Kasi may mga gala or ano. So, hinihintay ko na lang yun. Tsaka depende sa oras na available ka. Ito pa lang napanood ko, Tigkiliwi yan, ni Ruby Ruiz. Of course, napakagaling ng mga artista dyan, ni Ruby Ruiz, ni Gabby Padilla. Sa mga nanonood, the first 600 na tao nung Friday, nakakatuwa kasi bibigyan sila ng pag bumili sila ng ticket, papakita na yung ticket nila. Tapos may chance sila talaga na bukod dun sa gift pack na ibibigay from Pure Gold, meron pa yan, mag-grocery pa sila, depende kung ilan ang ticket mo, papakita mo, tapos bibigyan ka pa nila ng mga extra na ganyan. So, kaya maraming naaaliw. So, kaya nga yung iba, siguro yung iba pang kung available pa rin ngayong Saturday, Sunday, or all throughout ng Manila, ng Pure Gold Cine Panalo, dapat meron pa rin silang meron silang dalang loot bags, kasi yun ang paglalagyan nila. Kung ayaw na magbit-bit na, baka mapuno, marami silang panoorin. Kasi yung bag mismo ng Pure Gold, meron ng laman. So, pag bibigyan ka pa uli ng mga ganyan. Base sa ticket na meron ka, kung 7 movies ang papanoorin mo, edi 7 din ng 7 times kang iikot dyan. So, bonggang-bongga. But anyways, sorry. Nakakatuwa lang kasi nga, ang dami-dami talagang nakikita natin yung interest talaga ng mga Pilipino na kahit sinasabi nilang dying na ang movie industry, pero wala naman tayong magagawa so at least ito malinaw sa Pure Gold na talagang gusto nilang makatulong. So that's why kahit na nga sabi nga hindi naman talaga yung kumita ng limpak-limpak, kasi syempre sometimes yung mga ganitong festival, nakita niyo naman yung mga artista, di ba? Compare sa Metro Manila Film Festival, syempre ngayon talaga, the biggest stars na meron tayo sa Pure Gold Cine Panalo ay ang KD Lex, KD Estrada, Alexa Ilacad, of course, si Janela Salvador, RK Bagatsing. Yun, meron na rin mga iba. Yan sila Ruby Ruiz, Gabby Padilla. Alam ko, kasi ko pa napapanood yung But anyways, ayan, marireport ko naman siya as time goes by. So, ngayon lang medyo busy, dami-daming lakad ngayong Saturday. So, ayan, ganyan kahaba yung dadaanan nyo. Additional lang yan na ibibigay sa inyo. So, nakakatuwa. Kaya sa mga, mga mahilig manood ng pelikula, kung talaga, at murang-murang ticket, ibinagsak talaga nilang 250. Nakita nyo naman, di pa 250 lang, kumpara sa 380 or 450. So, talagang, maraming imagine para ka lang namili sa Pure Gold, may mga libre ka pang ganyan, di ba? So, may kapalit yung 200 mo or 250 mo na ginastos sa sine. So, eto, kasi ang pinanood ko nga yung Tigkiwili, ayan, so may mga ganyan. And Fleeting gagamitin kasi, nagkaroon din kasi ng black screen, ng gala, ang Fleeting, no? Kaya mamaya makita niyo mga video ko with Janela and RK naman. Short lang yun. So, ayan, sa Cinema 12, sa Gateway 2 nga pala, ginawa ang Pure Gold Cine Panalo. So, kaya lang syempre,
may mga iba kasi na nagpa-black screening. And speaking of black screening, nakita nyo naman kung ano ang bonggang-bonggang pelikula. So far, nung first day, collab of course, I think etong box office because nung first day pa lang, 3 black screening na agad meron sila bukod pa sa regular screening nila. Yung black screening nila, gaganapin naman sa Cinema 1. Nakita nyo yung 3 yellow na yan. 2 7, isang 8:30. Yung black screening na yon ay sa cinema, sa Gateway 1, yung medyo sa mas lumang sinehan, yung mga luma. So, of course, dumating yung mga director, nakita naman natin si Joel Lamangan, si Roda ng Batang Quiapo na nakakaloka ang interview ko sa kanya. Of course, si Derek Roman, Perez Jr., mga DMX director na marami na rin na-direct yun. So, nakakatuwa yung ganitong film festival. Yan si Alan Dizon na may movie rin yung Salum. Actually, gay lang yan nung gabing yon. So, may mga invited na guests. So, nakakatuwa makita yung mga directors, of course, na nagsasama-sama. Si Direk Joel naman bukod sa pagiging director, iba na ang artista na nga siya kasi because of Batang Quiapo. Kaya, hindi na ako nagtataka na parang ang dami-dami nagpapapictures. And si Direk Louie Ignacio, syempre, of course, na marami na rin pelikula na medyo may nababad trip dahil nakita niya isang isang film reviewer nakita niya na laging feeling niya binabanatan yung mga pelikula niya. So, ayan. Bongga. Nakakatawa yan. So, eto of course, pag gala naman may konting papika-pika pa dinner. So, kaya mag-enjoy din yung mga manonood. The gala naman syempre, bayad ka pa rin ng ticket. Kami kasi, to be honest, meron naman kaming pass. Bibigyan kami ng good for lahat ng movies na pwede naming mapanood. Aside from, of course, yung mga short films. May mga rin yan, may mga schedule din yan na puro short films ang mapapanood mo. Parang ganun din halos, parang almost 2 hours din tumatakbo yon. So, ayan, nakakatuwa. And, ayan si Chris Kahilig, ang parang pinaka-head ng Pure Gold Cine Panalo, festival director ng ito. Kaya ako natutuwa ako kay Chris Kahilig. Talagang gumagawa siya ng paraan para at least makatulong pa rin sa industry. Kasi to be honest kaya hindi naman Filipino film lang ang mahina dito sa Pilipinas. Ultimo yung mga Hollywood films or mga international films, mahina din. Wala talagang, gateway supposed to be, dapat malakas yung mga sine dito. Maraming tao dito. Pero nakikita mo wala mga pila, hindi siya talaga ganun kabongga, diba? So, kaya maganda rin na magtulong-tulong para at least kahit papaano naman mabuhay pa rin ang industry. Kaya sabi ko nga etong 2020, ayan na dumating na si KD Estrada na very nice every time makikita mo siya. Sayang nga hindi ko na lang siya masyadong chinika, pero in this natutuwa siya because nakita niya nga na napakaraming black screening. So medyo na mali siya, napunta siya sa Gateway 2 na doon naman kasi talaga ginagawa yung Pure Gold Cine Panalo Festival. It's just that yung black screening pala nila ay doon sa kabila, sa Gateway 1. Yun tinuturo sa kanila. Well, at least, diba, dapat maging talaga, si KD, dapat maging grateful, of course, with Alexa Ilacad, no? And Jameson Blake, kasi talagang tinatangkilik ng mga fans nila ang movie nila. Talagang, sa first day pa lang, marami na agad black screening. Ang balita ko kasi sunod-sunod na yan, So, yun yung yun ang maganda ron. Yung parang, kahit na idaan sa black screening, malaking tulong kasi ang black screening para at least makatawag ng atensyon, makakuha ng atensyon, at alam niyo yon yung kahit paano rin kumita. Kasi siyempre, may mga movies din na, although ako kasi naniniwala, sa mura kasi ng Pure Gold Cine Panalo, yung ticket nila ng 250, bonggang-bongga na yon, marami nang magkaka-interest, no? Kaya sana naman, panoorin talaga, tangkidikin yung ganito. Lalo yung mga ganyang pelikula, first movie yata ng KD Lex, di ba, na nakikita. Actually, si KD Estrada, very charming in person, very accommodating, talagang always smiling, hindi siya yung walang tantrums, of course. Of course, matagal ko na rin naman nakita si KD, payat na payat pa siya noon. In one event nagkita at na-interview na namin. Ito, in-explain sa kanya kung saan gagawin yung yung black screening. Bongga, diba? Sunod-sunod na black screening. Nandun sila, or sabay-sabay pa nga. At least, lagari na yon, pupuntahan na nila yon. So, bongga yon. Anyways, of course,
Dahil nga gala naman ito. Actually, gusto ko sa festival, yung sabay-sabay yung event eh. Kaya lang hindi mo mapupuntahan lahat yan. Gusto mo mag-cover doon sa kabila, gusto mo mag-shoot. Eto naman, kasi ito gala talaga ito. So, gala ito ng Salum na bida naman si Alan Dizon. Hindi ko pa yung napapanood. Pero papanoorin ko yung 7 movies na yan na, ayan, of course, dumating na si R.K. Bagadsing and Janela Salvador. Na very, kita mo naman, oh, di ba ang sexy, nakita mo naman ang bomb. Talagang panalo ang outfit niya, almost yung see-through at makikita mo na rin talaga. Very, very sexy. So, congratulations sa Fleeting. Of course, sa collab. At of course,